Sinubukan kong hanapin si Bianca pero bigo akong malaman kung nasaan siya. Siguro ay sadyang ayaw niya na talagang magpakita pa sa akin. Hindi ko siya masisisi dahil kung ako ang nasa sitwasyon niya, lalayo rin ako at sisiguraduhin hindi ako mahahanap ng kahit na sino. I became so stressed on finding where Bianca is at. Halos gabi-gabi ako hindi makatulog dahil pakiramdam ko ay naririnig kong boses ni Bianca na umiiyak at nakikiusap sa akin. Natigilan ang pananakit sa kanya. Naging karamay kong alak para makalimutan ang tungkol sa kanya at para na rin hindi ko marinig ang iyak niya na halos sumisira sa matino kong pag-iisip. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko dahil kahit alam kong wala naman siya sa bahay naming dalawa, ay nagawa kong matakot dahil sa pag-iyak niyang paulit-ulit ko nang naririnig sa isip ko. Naging takas ko na lang din ang paglalasing upang matigil na ang pagsisisi ko sa sarili ko tungkol sa batang nawala sa sinapupunan ni Bianca. Nakasuhan ako ng hindi ko kilalang kamag-anak ni Bianca, gaya ng sinabi ng doktor noon sa akin sa ospital. Ayaw nito magpakilala at tanging BMB na initial lang ang binigay sa akin ng abogado. Dahil doon, lalong naging matunog ang pangalan ko sa mga issue. Kasama pang bigla ang pag-alis ni Bianca na naging dahilan para maraming haka-haka at spekulasyon, ang narinig ko na kesyo iniwan ako ni Bianca dahil babaero ako at isang failure sa pamilya Cuevas. Ganoon pa man, kahit alin sa mga sinabi nila ay hindi ko binigyang pansin dahil alam kong walang maniniwala sa akin. Naging laman ako ng mga bar at halos gabi-gabi akong umiinom. Tinataboy na nga lang ako ng mga bouncer dahil kung hindi ako inaabot ng umaga, sa pag-inom madalas ay sentro ako ng kaguluhan. No one wants to be with me at halos i-reject na ako ng lahat. Nasira ang dati napakaganda kong imahe sa mga tao. Dahil doon, pakiramdam ko ay napakasama kong tao dahil lahat na lang inaayawan ako. Naging sakit ako sa ulo ni Mami. My mom did everything what she can para lang ilaban ng patong-patong na kasong inihain laban sa akin at hindi naging madali ang lahat para sa kanya kahit pa marami siyang koneksyon. Bagay na ipinagtataka naming lahat. Dahil sinong relative na yun ni Bianca para magawa niyang ipitin ako sa mga kasong inihain ng BMB na yun laban sa akin. Nagbagong pakikitungo ni Mami sa akin ang dahil sa sunod-sunod na problemang ibinigay ko sa kanya. Kahit hindi niya sabihin, alam kong pagod na pagod siyang linisin at pagtakpan lahat ng kalat at kagaguhang ginagawa ko. Napawi ang lahat ng pangamba ni Mami, lalo na ako nang tumawag ang abogado ko at sinabing nakadrop na ang kaso. Dahil doon ay nakaramdam ako ng pagkalito and so leave it to know who is that BMB na kasama ni Bianca sa mga panahon na ito. Ngunit kasabay ng pagkawala ng mga kaso laban sa akin ay unti-unting pagkakaroon ng sakit ni Mami. Nang dahil pa roon, nagalit at sinisi ako ni Dad dahil para sa kanya ay kasalanan ko raw ang lahat ng kamalasang nangyayari sa amin. Madalas na sumakit ang ulo ni Mami at kung minsan ay nawawalan siya ng malay. Kaya naman, naging madalas siya sa ospital para malaman kung ano ba talaga ang sakit niya and it turned out na may brain cancer siya. And Mom, having a cancer is a big problem for me. Dahil mula nang malaman yun ni Dad, walang araw na hindi niya sinisi sa akin ang lahat pati na rin ang unti-unting paghihirap namin dahil halos pareho na silang hindi makapagtrabahong dalawa. Pinilit ko magpunta si Mami sa ibang bansa para makapagpagamot pero sadyang matigas ang ulo niya. Kaya para makaiwas siya sa stress na dulot ko ay pinili kong lumayo sa kanya para nang sa ganon ay hindi na siya mabigyan pa ng problema. Gabi-gabi pa rin ako nagiinom at lasing kaya naman kung minsan ay hindi ako nakakapasok sa opisina dahilan para magalit na naman sa akin si Lolo. What are you thinking right now, Mariano? Tanong sa akin ni Mami isang beses na puntahan niya ako sa condo unit ko. Baka sa itsura niya hindi maganda pakiramdam niya pero sinisikap niya ipakita sa akin na okay siya. Hindi na kasi ako madalas umuwi sa mansyon namin dahil napadalas din ang pagtatalo namin ni Dad. Kaya naman minabuti kong bumukod at iwanan sila. Ilang araw na ako naguguluhan at hanggang ngayon ay napapaisip sa iba't ibang problemang kinakaharap ko kaya halos hindi ko na malayang nagsalita pala si Mami. You're still thinking about her and that BMB? Kunot noon niyang tanong sa akin na tanging isang seryosong tingin lang ang naging tinugon ko. Oh come on son, huwag mo nang isipin ang babaeng yun. She's the one who left you, so stop sulking. You don't deserve Bianca. Mataray niyang sabi sabay simsim sa wine na bagong salin niya lang. At dahil sa sinabi niyo ni Mami, hindi ko tuloy napigilang samaan siya ng tingin. She's still my wife at alam mo yun ma'am. Marami akong pagkakamali sa kanya kaya gusto kong malaman kung nasaan siya at kung maayos ba siya. Inis kong saad habang nakaupo sa swivel chair ko. I'm sure,
Kasama na yung kung sino lalaki Mariano at pwede bang tumigil ka na sa pag-asta na parang ayaw mong mangyari to? Gusto mong mawala siya sa buhay mo para makasamong si Nadia. Kaya ano tong inaarte mo ngayon? Puno na sarkasmo at iritasyon na tugon naman niya sa akin na lalong nagpainit ng ulo ko. Pero ang isipin na nanay ko ang nasa harapan ko ay pinigil ko ang galit at inis na nararamdaman ko dahil sa sinabi niya. I'm tired ma'am at isa pa busy ako. Let's talk when I got home. Tanging nasabi ko na lang sa kanya bilang pagsuko sa usapan na alam kong gusto niya na namang buksan. Mula kasi na umalis si Bianca at makasuhan ako ay madalas kami magtalon dalawa tungkol sa asawa ko dahil ipinipilit niyang sumama na nga ito sa ibang lalaki. Hindi ko man lubos na kilala si Bianca, lalo na bilang babae pero alam ko na hindi niya ugaling sumama kung kanino lang. Maaaring hinusgahan ko siya ng maraming beses at tinawag sa mga pangalan na wala namang basihan pero lahat ng iyon ay dahil lang sa galit ako sa kanya at sa sitwasyon naming dalawa. Tama si Mami. Matagal ko nang gustong mawala si Bianca sa buhay ko. Kaya dapat ngayon nawala na talaga siya ay matuwa ako. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay tila nalulunda ko sa sobrang pagsisisi. At siguro nga, tamang kasabihang nasa huli ang pagsisisi dahil huli ko na nang ma-realize ko ang mga pagkakamali ko. Ang mga kasalanan ko sa kaibigan ko at asawa ko. Ginawa kong abala ang sarili ko sa trabaho para makalimutan ko si Bianca at hindi naging madali sa akin na gawin iyon. Dahil sa tuwing pipikit ako sa gabi para matulog ay mukha niya ang nakikita ko habang umiiyak at nakikiusap sa akin na tumigil na sa pananakit sa kanya. Kaya gabi-gabi ay mas pinili ko maglasing nang sa ganoon ay makatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang maraming buwan na ganoon ang ginagawa ko. Bagay na alam ko nakatulong dahil isang umaga ay gumising na lang ako na pakiramdam ko ay normal na lang ulit ang lahat. Yung tipong hindi ko kailangang isipin ng ibang bagay, lalo na siya dahil mas dapat kong pagtuunan ng atensyon ang sarili ko. Lumipas ang ilang taon na wala akong naging balita sa kanya, kaya naman tuluyan ko ng tinatak sa isip ko na hindi na dapat pa siyang hanapin. Isa pa, me and Nadia have a good relationship. For the past years, I became the new owner and CEO of my grandfather's company. Bagay na matagal ko nang ninanais na mapas sa akin. At dahil ako na ang bago may-ari ng Cuevas Hotel, ay naging matunog ang pangalan ko pero hindi na dahil sa issue kung hindi bilang isa sa mga magaling na hotelieras sa bansa. I just also realized na panahon na rin siguro para tumigil ako na hanapin siya at ang pagsisisi sa sarili ko tungkol sa mga nangyari. Hindi lang naman kasi ako nagkamali sa aming dalawa. Dahil hindi naman mangyayari ang lahat kung hindi niya ginustong makasal sa akin. One of my amigas told me that she saw your wife. Balita sa akin ni Mami na basta nalang pumasok sa opisina ko at naupo sa couch. Nang dahil sa sinabi niya hindi ko naiwasang mag-angat ng tingin kahit paabala ko sa ginagawang business proposal para sa isang big investors ng company. She's with another man, an old man rather. Iritadong sabi ni Mami sa biirap ng mga mata niya. Talagang sa Amerika pa nagkalat ng kalandian niya. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niyo ni Mami. Nasa Amerika pala siya sa mga taong nagdaan kaya hindi ko siya mahanap. Look, mukha talaga siyang malandi at pokpok. Inis na saad ni Mami habang ipinapakita sa akin isang picture na kuha sa isang restaurant kung saan masayang kumakain si Bianca habang katabi ang matandang lalaki. Nagtagis ang bagang ko dahil sa nakita kaya naman pinakatitigan kong maigi ang picture dahil pakiramdam ko ay nakita ko ng mukha ng lalaking iyon. Hanggang sa naalala kong siya yung naghatid kay Bianca bago ko siya saktan noong araw na nawala ang anak naming dalawa. So all these years, kasama niya lang ang tarantadong yun? Akala ko ba hindi niya kilalang gagong yun? Tapos malalaman ko bigla na nasa ibang bansa silang dalawa? Sinisi ko pang sarili ko dahil sa nangyari. Dapat lang naman talaga yun sa kanya. She cheated on me. Iniwas kong tingin ko sa telepono ni Mami at pilit pinakalmang sarili ko dahil ayaw kong mahalata niya na apektado ako. Dahil sa totoo lang ay gusto kong magwala sa mga oras na ito. Masyado kong sinisi ang sarili ko samantalang mukha naman talaga silang may relasyon na matandang yun. Excuse me sir, biglang saad ng sekretary kong kapapasok lang. Your new business partner wants to set an appointment with you sir. Seryoso niyang saad sa nagtatanong na boses. When and where? Maikling tugon ko. Tomorrow at 10 o'clock in Bermudas Hotelier. Okay, set me an appointment with him. You may go now. Seryoso kong sambit bago tuloy ang binalikan tingin sa ginagawa. New business partner? Bermudas? Kunot noong tanong bigla ni Mami. Maraming tao sa mundo kaya sigurado namang hindi si Bianca yun. Isa pa, mahirap lang siya sa pagkakaalala ko. Iritado kong tugon. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ang sinabi sa akin ni Lolo
na kailangan ko raw mapa-oo at mapapayag sa partnership ang Bermudas na tinutukoy niya dahil isa sila sa mga pinaka-successful companies ngayon. It's BMB, it's my chance to know him and Lolo wants me to have a partnership with this company. Kapag nagtagumpay ako sa gusto ni Lolo, he will set me as the new CEO of his company. Puno ng kumpiyansa kong sabi. Kinabukasan normal na araw para sa akin pero hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko ay may kakaiba sa araw na ito. Pero dahil abala ako sa mga meetings ko ay binaliwala akong bagay na yon. 9 o'clock na umalis ako sa kumpanya ko para pumunta sa kumpanya ng bago kong business partner na ngayon ko palang tuluyang makikita at makakausap ng personal. Madalas kasi mga sekretary namin na nag-uusap kung hindi kaming dalawa ang nag-uusap sa telepono. This way, Mr. Cuevas. Giya sa akin na sa tingin ko yung sekretary. Papasok sa isang opisina. Kaya naman ngumiti ako sa kanya bilang tugon. Inayos ko muna ang necktie na suot at pinagpagan ng suot na coat bago tuluyang pumasok sa opisina. Or ganun na lang ang gulat ko na makita ang babaeng basta na lang naglaho noon ay nasa harapan ko sa mga oras na ito. I thought BMB is a man. So anong ginagawa niya sa harap ko ngayon? Ibang-iba na talaga siya sa dati. Isa na siyang magandang babae na napakaganda pero sophisticated ng ngiti. Good morning Mr. Cuevas. Nakangiti niyang bati sabay lahat ng kamay sa akin. Good morning Miss Bermudez or should I say Mrs. Cuevas? Pabiro kong tugon sa kanya sabay tanggap sa kamay niyang nakalahad. Gulat man ay hindi ko pa rin pinahalata sa kanya. Sa halip ay ninisihan ko pa. My wife is back after 5 years. Bianca is back. Bianca's POV. So are you ready to face him now? Tanong sa akin ni Dad na nakatayo sa hamba ng pintuan habang abala ako sa pag-iimpake ng mga gamit. Of course, Dad. It's been 5 years kaya ready na ako. It's business kaya walang problema sa akin. At isa pa, miss ko ng Pilipinas. Nakangiti kong tugon sa kanya. Hindi mo kailangang gawin ito Bianca kung napipilitan ka lang. Sambit niya pang muli kaya naman itinigil kong ginagawa at humarap sa kanya. Dad, how many times do I have to tell you na ayos lang ako? Isa pa, ako may gusto na umuwi ng Pilipinas. Ako ang may gusto na mag-take over sa business because I want you to take a rest for a while. Kung iniisip mo ay ang pagkikita naming dalawa, trust me, naka-move on na ako at hindi na ako takot sa kanya. Seryoso kong sabi pagkatapos ay binigyan siya ng matamis na ngiti. You can't blame me. Ayaw ko lang kasi masaktan ka na naman na lalaking yun. May bahid ng galit sa boses niyang sabi. Bagay na alam kong hindi na mawawala sa ama ko dahil hindi ko siya masisisi kung galit siya sa taong tinutukoy niya. He is my father at masaya akong may isang taon na akong karami ngayon na nag-aalala para sa akin. Bakit ka kasi nakipag-business partner sa kanya Dad kung ayaw mo naman palang magkita kami? You already knew na kapag nasa Pilipinas na tayo, I will be the one who'll take care of the company. Pinigilan kita tungkol sa bagay na yon, and yet tinuloy mo pa. Eh di kasalanan mo Dad, natatawa at pabiro kong saad, sabay tayong muli para kuhaanin ng maliit na backbag ni Maribela. Alright, sinisisi mo na ako kaya I surrender. Pero gusto kong malaman mo na ginawa kong partnership na yon sa kumpanya niya dahil gusto kong malaman niya at makita niya na successful ka na ngayon anak. Gusto kong makita kung paano siya magsisi na sinayang kanya. Madamdaming saad pang muling Daddy. Hindi ko tuloy maiwasang mapaluha dahil mula pa man noong nagpakita at nagpakilala siya sa akin bilang tatay ko, ay hindi siya nagkulang na bumawi sa lahat ng bagay pati na rin ang pagtulong sa akin na bumangon muli para sa sarili ko. Kung hindi sana kita Dad, enough! Putol ko sa sasabihin na naman niya. You've done a lot of things for me. Kaya tama na sa pagsisisi sa sarili mo, okay? I'm forever grateful dahil hindi ako nabigo makilala ka. Remember Dad na wala akong kailangang patunayan sa kanya dahil kay Maribela pa lang, sa aming dalaway talo na siya. Isa pa, I am who I am today because I choose to be like this and it's because of you, not because of him. So stop acting like a kid and take care of Maribela. Baka paiyakin mo na naman ako. Masungit kong sabi dahil nararamdaman ko na ang pag-init ng mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Dad is always like this. Natatakot na masaktan akong muli kaya paulit-ulit na sinisiguro kong ayos lang ang lahat ng bagay sa akin. My father found me at my worst state at yun ay noong mga panahong nasa ospital ako matapos nabugbugin ni Mariano at akalaing na walang anak ko. Mag-isa ako noon sa kwarto matapos kong itaboy si Mariano kasama ng mga magulang niya. Handa na sana akong sumigaw muli noon dahil akala ko ay bumalik ulit si Mariano sa hospital room ko pero paikutan ako sa mga paliwanag niyang bulok. Pero kaagad rin ako natigilan na makita ang isang lalaki na sa tingin ko ay nasa mid-40s na mabilis ko ring namukhaan.
Malabo man ang paningin ko ng mga oras na yon, pero tanda kong siya rin ang lalaking sumambot sa akin sa muntikan ko ng pagbagsak nang magkita kami sa ospital at mismo naghatid sa akin sa bahay nang araw rin mismong binugbog ako ng husto ni Mariano. Ano pong kailangan niyo? Walang lakas kong tanong sa kanya, pero imbis na sagutin ako ay tiningnan lang ako ng seryoso. I am your father and I am looking for you. Malungkot niyang saad nang hindi pinuputol ang tingin sa akin. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nagtuloy-tuloy sa pag-agos ang luha ko. Marami akong gustong itanong at sabihin sa kanya dahil bakit masyado siyang nahuli para magpakita sa akin. Nagpaliwanag siya habang umiiyak at buong puso naman ako nakinig sa kanya. Hindi niya raw alam na nagkaroon sila ng anak ni Mama dahil noong huli sila magkita ay ibang lalaki na raw ang madalas nakasama ni Mama sa bar. Nalaman na lang daw niya ang tungkol sa akin nang mahanap niya ang tauhan niya ang bahay namin at makausap si Mama. Hindi kaagad siya nagpakilala sa akin na malaman na ako ang anak niya dahil sinabi raw ni Mama na sobra ang galit ko sa kanya. Bagay na kahit kailan ay hindi ko naman naramdaman para sa ama ko. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad noong araw na iyon at sa halip na sumagot ako ay yumakap lang ako ng mahigpit sa kanya habang umiiyak. At sa oras ding iyon, pakiramdam ko'y ako ang nag-iisa at meron na akong kakampi sa buhay. Hindi na ako nag-iisa. Ilayo po niyo ako. Ayaw ko na po rito. Sad ko sa gitna ng mga paghikbi ko. I will, my princess. I will. Stop crying. Kagaya ng hiling ko sa kanya, kinabukasan ay mabilis niyang inayos ang lahat kaya nakalabas ako ng ospital at dahil sa sobrang lungkot at pagod, natulog lang ako at nang pagising ko ay nasa Amerika na kami. Sakay ng pribado niyang eroplano, minabuti ni Dad na dalhin na lang ako sa Amerika nang sa ganun daw ay makalimot ako sa lahat na nangyari. Bagay na ipinagpapasalamat ko sa kanya dahil sa wakas, malayo na ako kay Mariano. Mami, I'm done. Maayos na po lahat ng gamit ko. Naputol ang pag-iisip ko nang masayang pumasok si Maribela habang hila-hila ang maliit niyang luggage bag. Grandpa, help me to fix my things, Mami. Masaya niya pang sabi muli sabay yakap sa binti ni Dad. Are you ready to go to the Philippines, my baby? Masayang tugon ko naman sa kanya sabay lahad ng dalawang braso ko para yakapin siya. Yes, Mami. Excited din po akong sumakay ng airplane. Alright, halata nga anak. Mukhang mas marami ka pang dalang gamit kaysa sa akin. Natatawa kong sabi muli sabay pisil sa mataba niyang pisngi. Of course, Mami. Dala ko po lahat ng dress ko na binili ni Grandpa. He told me po kasi na baka magkita na kami ng daddy ko kaya dala ko lahat ng magagandang damit ko. Inosenteng sambit niya habang nakayaka pa rin sa leeg ko. Dahil sa sinabi niya nagkatinginan kaming dalawa ni Dad na pawang nag-uusap. You want to meet him? I asked her na kaagad naman niya namang tinanguan bilang sagot. Okay, you will meet him kapag nasa Pilipinas na tayo but give Mommy some time, okay? Let me talk to him first before I let him know and see you. Go to our room na, susunod ako sa'yo at maaga pa tayo bukas. Saad ko sabay halik sa ulo niya. Okay, Mommy. Good night po and I love you. She said and kissed me on my cheeks. Good night, Grandpa. Paalam niya rin kay Dad at saka mabilis na umalis sa kwarto ko. Hindi ko tuloy maiwasang mapabugan ng malakas na hangin dahil sa sinabi ng anak ko. Talagang gusto niya makilalang ama niya at hindi ko yun pwedeng pigilan. You will let my apo see him? May din sa boses sa tanong ni Dad. Wala naman akong plano itago siya, Dad. Malungkot kong tugon. Tell me kapag ayaw mo nang tumuloy. Ayos na sa akin, anak. Ayaw ko masaktan ko ulit dahil sa kanya. Ayaw ko rin masaktan ng apo ko. I'm okay, Dad. Uuwi po tayo ng Pilipinas. Hindi pwedeng umiwas lang ako lagi sa kanila. I will not let him hurt my daughter. Never. Tugon ko. That's my daughter. Nakangising saad namang muli ni Daddy. Let Farah finish that. Naghihintay na sa yung apo ko. Spend time with her dahil kapag nasa Pilipinas na tayo, limitadong oras mo para sa kanya dahil sa trabaho. Sabi pang muli ni Daddy sabay gulo sa buhok ko at bilang tugon ko sa kanya ay yumakap ako sa kanya. Sobrang saya ko na nakilala kong ama na matagal ko nang ninanais at walang masasaya pa, lalo sa buhay ko na sabihin niyang buhay ang anak ko. Kaibigan niyang doktor na gumamot sa akin noon sa ospital at sinabi niyang pinalabas lang itong patay ng sanggol sa sinapupunan ko para tuluyan na akong bumitaw sa pagsasama namin ni Mariano. Hindi naging madali para sa akin na malaman kong wala ng anak ko. Pero nabuhayan ako muli nang malaman ko na buhay ang naging bunga ng pagmamahal ko sa lalaking kahit kailan ay hindi ako minahal. Maribela Bermudez Cuevas, my 4-year-old daughter with Mariano Cuevas. Bagay na sigurado akong hindi niya pa alam na nag-e-exist pala sa mundo. Pero si Maribela, alam at kilala kung sino siya dahil hindi ko hinayaang maging isang malaking tanong para sa kanya kung sinong ama niya.
Gabi na dumating kami sa Pilipinas kaya naman inuna namin na magpahinga ni Daddy sa bahay na binili niya bago pa man kami umuwi rito. Halos naghihilik pa si Maribela dulot na sobrang pagod dahil walang ibang ginawa ko hindi ang dumaldal buong biyahe. Kinabukasan ay maaga ako nagising kaya naman nag-asikaso na ako para sa pagpasok sa Bermudez Hotelier kung saan ako ang bagong CEO. Tulog pa si Maribela kaya naman hinalikan ko na lang muna siya sa ulo at kaagad na bumaba sa kusina kung saan naabutan ko si Daddy na umiinom ng kape. Dad, ikaw nang bahala kay Maribela, sabi ko habang nagsasali ng malamig na tubig sa baso. I will, my princess. Are you ready? Always been ready, Dad. Nakangiti at puno ng kumpiyansa kong tugon sa kanya. Today is the day kung saan makikita kami muli ni Mariano after 5 years. Hindi bilang magkaibigan o mag-asawa, kundi bilang mag-business partner. May meeting ako with him ngayon dahil napag-alaman ko mula kay Dad na gustong makipag-partnership ng kumpanya ni Mariano mula sa kumpanya namin. I heard na it is his chance to prove to his lolo that he is deserving to be the next CEO of their company. He's coming, ma'am, dinig kong sabi ni Farah na sekretary ko sa intercom. Kaya naman hinanda ko sarili ko't nang umiti ng maayos dahil anumang oras ay magkikita na kami. Good morning, Mr. Cuevas, I said and offer my hands for shake hands nung makita ko siyang pumasok sa office ko. Baka sa mukha niyang pagkabigla. Bagay na hindi nakawala sa mga mata ko. Sandali ko siyang pinasadahan ng tingin at pansin kong bukod sa mas lumaki niyang katawan ay wala namang ibang nagbago sa kanya. Good morning, Miss Bermudez, or should I say, Mrs. Cuevas? Tugon niya sa nakangising mukha sabay tanggap sa kamay kong nakalahad. Halatang hindi pa rin siya nagbago. Masyado pa rin bilib sa sarili niya. Tingnan natin kung matawag niya pa ako Mrs. Cuevas kapag nalaman niyang totoo. Ano kaya ang mangyayari ngayong muli nagkita si Bianca at Mariano? Ano ang gagawin ni Mariano kapag nalaman niyang buhay ang anak nila ni Bianca? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.